Ayon sa mga pananaliksik, may ilang karaniwang panlinis sa bahay na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan, lalo na sa mga senior na may edad 60 pataas. Ilan sa mga ito ay konektado sa iritasyon sa balat, paglala ng sakit sa baga, at posibleng epekto sa sistemang nerbiyos. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na panlinis na dapat iwasan dahil sa potensyal na panganib sa kalusugan ng matatanda. At ipapakita rin ang 4 na ligtas at natural na alternatibo na mas angkop para sa kalinisan ng bahay na hindi na kompromiso ang kalusugan. Ang bleach or sodium hypochlorite ay isa sa mga pinakakaraniwang panlinis sa mga tahanan. Madalas itong ginagamit sa mga palikuran, lababo, at iba pang lugar na kailangang i-disinfect. Gayunman, ayon sa mga publikasyon sa kalusugan, ang matagalang paggamit ng bleach ay may seryosong epekto sa kalusugan. Partikular na sa mga matatandang may edad, 60 pataas. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Occupational and Environmental Medicine, noong 2015 napag-alaman na ang regular na pagkalantad sa bleach, lalo na sa mga indoor spaces na kulang sa ventilasyon, ay may kaugnayan sa pagtaas ng insidente ng chronic bronchitis, wheezing, at iba pang sintomas ng respiratory irritation. Ito ay mas binibigyang diin sa mga senior na may kasaysayan ng hika, COPD, o mahinang baga dulot ng pagtanda. Dagdag pa rito, ang bleach ay isang matapang na oxidizing agent kapag ito ay hinalo o na-expose sa mga panlinis na may ammonia. Makalilikha ito ng chloramine gas na maaaring magdulot ng matinding iritasyon sa mata, lalamunan, at baga. Sa mga matatanda, kahit ang mababang konsentrasyon ng chemical na ito ay maaaring magresulta sa panandaliang paghinga, pagkahilo, o sa mas malalang kaso, acute respiratory distress. Ayon sa ulat ng Centers for Disease Control and Prevention CDC, may mga naitalang kaso ng emergency room visits dahil sa maling paggamit ng bleach, kabilang ang paglanghap ng singaw o pagkakababad ng balat. Sa ulat ng American Association of Poison Control Centers, mahigit 25,000 kaso ng exposure sa bleach ang naiulat noong 2020 at karamihan dito ay mula sa paggamit sa bahay. Ang balat ng matatanda ay natural na mas manipis at mas sensitibo dahil sa physiological aging process. Ayon sa International Journal of Cosmetic Science 2013, bumababa ang natural na oil production at epidermal turnover ng balat sa pagtanda, kaya't mas madali itong makairita o magsugat kapag na-expose sa chemical gaya ng bleach. Mahalagang tandaan na kahit ang indirect exposure, tulad ng pagkakalat ng bleach sa sahig na hindi agad tuyo, ay maaari ring magkaroon ng epekto sa mga seniors na may problema sa baga o may mobility issues dahil sa posibilidad ng prolonged contact sa balat o sa inhalation ng singaw habang naglalakad. Sa kabila ng pagiging epektibo ng bleach bilang disinfectant, dapat isaalang-alang ang kaligtasan ng mga taong naninirahan sa bahay, lalo na kung may kasamang matatanda. May mga mas ligtas na alternatibo na maaaring gamitin sa paglilinis nang hindi nanganganib ang kalusugan. Ang mga panlinis ng salamin at bintana na may ammonia ay madalas na ginagamit sa mga tahanan dahil sa kakayahan nitong magtanggal ng mancha at bakas nang hindi nag-iiwan ng guhit o residue. Gayunman, ang sangkap na ammonia NH3 ay isang matapang na kemikal na may potensyal na makasama sa kalusugan ng mga matatanda, lalo na sa mga may pre-existing conditions gaya ng asthma, emphysema,
o cognitive decline. Ayon sa Agency for Toxic Substances and Disease Registry ATSDR, ang ammonia ay isang colorless gas na may matapang na amoy at maaaring maabsorb sa katawan sa pamamagitan ng paglanghap. Sa mababang konsentrasyon, ito ay maaaring magdulot ng iritasyon sa ilong, lalamunan, at mata. Ngunit sa mas mataas na konsentrasyon o sa matagalang exposure sa loob ng bahay na kulang sa bentilasyon, maaaring mauwi ito sa bronchospasm, chemical pneumonitis, o panandaliang paghinga. Mga sintomas na mas mapanganib sa mga matatanda. Ayon sa isang pananaliksik na inilathala sa Environmental Health Perspectives noong 2014, napag-alamang ang matagal na paglanghap ng mga chemical na may volatile organic compounds, VOCs, tulad ng ammonia, ay may ugnayan sa cognitive decline at maaaring makapagpabilis ng paglala ng dementia sa mga matatandang may predisposisyon sa neurological conditions. Dagdag pa rito, ang ammonia ay highly water-soluble, kaya't madaling sumanib sa moisture sa mata at baga. Ayon sa Canadian Centre for Occupational Health and Safety CCOHS, ang acute exposure sa ammonia ay maaaring magdulot ng corneal burns, conjunctivitis, at photophobia. Ang mga sintomas na ito ay maaaring hindi agad mapansin ng seniors na may age-related vision decline, kaya't ang panganib ay lalong tumataas sa kanila. Sa konteksto ng domestic use, maraming glass cleaner ang may taglay na ammonia concentration na mula 5% hanggang 10%. Kahit pa ito ay legal at karaniwan sa merkado. Hindi ito nangangahulugan na ligtas para sa long-term exposure, lalo na sa mga closed indoor environments kung saan mas matagal nananatili ang singaw ng chemical sa hangin. Ayon sa World Health Organization WHO, ang air quality sa loob ng bahay ay may direktang epekto sa respiratory health ng mga matatanda, lalo na kung may kasamang pangmatagalang paggamit ng household chemicals. Sa mga bahay na may senior citizens, ang accidental overexposure sa ammonia vapor, halimbawa, kapag nagsasabay ng paglilinis ng bintana at paggamit ng electric fan, ay maaaring magdulot ng sudden dizziness, shortness of breath, o cognitive confusion. Ang ganitong mga sintomas ay maaaring ikalito sa iba pang kondisyon gaya ng stroke o transient ischemic attack, TIA. Kaya mahalagang maiwasan ang mga triggering factors tulad ng ammonia-based cleaners. Bilang alternatibo, maraming natural at ammonia-free glass cleaners ang available sa merkado na gumagamit ng mild acetic acid suka o citrus-based agents. Ang mga ito ay mas ligtas sa mata, balat, at respiratory system at hindi naglalabas ng mapanganib na vapor kahit sa closed spaces. Maraming kabahayan ang gumagamit ng synthetic air fresheners upang mapanatiling mabango at kaaya-aya ang kapaligiran. Ngunit sa likod ng halimuyak na ito ay mga kemikal na maaaring magkaroon ng adverse effects sa kalusugan, lalo na sa mga senior na may edad 60 pataas. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga sangkap ng artificial air fresheners ay may direktang epekto sa utak, hormones, at resistensya ng katawan. Karamihan sa mga synthetic air fresheners ay naglalaman ng phthalates, isang uri ng kemikal na ginagamit bilang fragrance stabilizer. Ayon sa ulat ng Natural Resources Defense Council NRDC, noong 2007 sa 14th na popular na brand ng air fresheners na kanilang sinuri. 12 ay may detectable levels ng phthalates. Kahit na hindi ito nakalabel sa produkto, ang phthalates ay kilalang endocrine disruptor. Ibig sabihin, maaaring makaapekto ito sa hormone system ng tao. Sa mga matatanda,
Ang imbalance sa hormones ay maaaring magpabigat sa kondisyon gaya ng osteoporosis, metabolic disorders, at cognitive decline. Bukod sa phthalates, ang mga air fresheners ay karaniwang naglalabas ng volatile organic compounds VOCs tulad ng formaldehyde, acetaldehyde, at benzene. Ayon sa United States Environmental Protection Agency EPA, ang VOCs ay mga gas na inilalabas mula sa partikular na mga solid o likido, at kapag nalanghap, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata, ilong, at lalamunan, pati na rin ang sakit ng ulo at pagkahilo. Para sa mga senior na may mahinang baga o kondisyon tulad ng asthma at COPD, ang paglanghap ng VOCs ay maaaring magpalala ng sintomas at magpataas ng panganib ng impeksyon sa respiratory tract. Isang pag-aaral mula sa University of Washington na inilathala sa Environmental Impact Assessment Review noong 2011 ay nagsiwalat na kahit ang mga air fresheners na may label na green o natural ay maaaring maglabas ng higit sa 100 chemical compounds. Karamihan ay hindi isinasama sa ingredient list. Ibig sabihin, kahit na mukhang ligtas ang produkto sa label, hindi ito garantiya ng kaligtasan, lalo na para sa mga matatanda. Bukod sa pisikal na epekto, may ebidensyang nagsasaad na ang matagalang exposure sa mga synthetic fragrances ay may epekto rin sa cognitive function. Ayon sa pananaliksik na isinagawa ng Danish Environmental Protection Agency noong 2015, ang ilang fragrance compounds ay maaaring magkaroon ng neurotoxic effects sa mahahabang panahon, partikular sa mga individual na may pre-existing cognitive vulnerabilities. Dapat ding banggitin na ang artificial scents ay maaaring mag-trigger ng allergic reactions gaya ng rhinitis at dermatitis. Ayon sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAI), ang fragrance sensitivity ay mas karaniwan sa mga matatanda at maaaring magdulot ng pagbahing, pangangati ng mata, at pamumula ng balat, kahit sa mga hindi pa dati allergic. Sa halip na gumamit ng synthetic air fresheners, mainam na subukan ang natural ventilation bukas na bintana, paggamit ng activated charcoal, o paggawa ng sariling spray mula sa essential oils tulad ng lavender, peppermint, o eucalyptus. Ayon sa Journal of Alternative and Complementary Medicine 2017, ang lavender at eucalyptus oils ay may antimicrobial at calming properties, at ligtas sa karamihan ng matatanda kung ginagamit ng tama at sa tamang konsentrasyon. Sa kabuuan, bagamat tila simple at mabango ang paggamit ng air fresheners, hindi ito laging ligtas, lalo na sa mga senior na mas sensitibo sa kemikal. Sa mga tahanan at pampublikong lugar, karaniwan ng ginagamit ang antibacterial wipes upang linisin ang mga madalas hawakan at upang maprotektahan laban sa mikrobyo. Gayunman, maraming produkto sa merkado ang gumagamit pa rin ng sangkap na triclosan, isang synthetic antibacterial agent na may mga naiulat na masamang epekto sa kalusugan, lalo na sa mga matatandang may edad 60 pataas. Ayon sa Food and Drug Administration (FDA), noong 2016 ay ipinagbawal na ang paggamit ng triclosan sa mga hand soaps at body washes dahil sa kakulangan ng ebidensya na ito ay mas epektibo kaysa sa simpleng sabon at tubig. At dahil na rin sa mga potensyal na epekto nito sa kalusugan. Gayunpaman, nananatili pa rin ito sa ilang produkto tulad ng disinfecting wipes, toothpaste, at iba pang surface cleaners. Isa sa mga pangunahing alalahanin sa triclosan ay ang epekto nito sa thyroid function.
Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Toxicological Sciences 2013, ang triclosan ay maaaring makialam sa synthesis at regulasyon ng thyroid hormones na may mahalagang papel sa metabolismo, kognitibong paggana, at pangkalahatang enerhiya. Sa mga matatanda, ang anumang pagbabago sa level ng thyroid hormones ay maaaring magpabigat ng fatigue, magdulot ng pagkalito, o magpalala ng mga umiiral na kondisyon tulad ng hypothyroidism. Bukod dito, ang triclosan ay may endocrine disrupting properties. Ayon sa Endocrine Society, ang patuloy na exposure sa mga sangkap na nakakagambala sa hormone system ay maaaring may kontribusyon sa osteoporosis, diabetes, at reproductive system changes, mga kondisyong mas laganap sa matatanda. Isang malaking alalahanin din ay ang antibiotic resistance. Ayon sa ulat ng Centers for Disease Control and Prevention CDC noong 2019, ang paggamit ng mga produktong may triclosan ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng bakterya na mas lumalaban sa karaniwang antibiotics. Para sa mga matatanda na may Osaka immune system, mas mataas ang panganib kapag nagkaroon ng impeksyon na mahirap gamutin. Sa isang review article mula sa Environmental Science and Technology 2016, ipinapakita na ang triclosan ay matagal mabulok sa kapaligiran at maaaring maipon sa katawan ng tao sa pamamagitan ng balat at mucosal absorption. May mga ulat din na ang triclosan ay natagpuan sa ihi at breast milk ng mga taong patuloy na gumagamit ng mga produktong may ganitong sangkap. Ang balat ng matatanda ay mas manipis at madaling kapitan ng iritasyon. Kaya't ang contact dermatitis at iba pang allergic reactions ay mas posibleng maranasan. Ayon sa Contact Dermatitis Journal 2014, ang triclosan ay isa sa mga top allergens na naiulat sa mga pasyenteng may skin sensitivity. Sa halip na gumamit ng wipes na may triclosan, inirerekomenda ang alcohol-based hand sanitizers na may hindi bababa sa 60% ethanol o isopropyl alcohol, o ang mas ligtas pang alternatibo gaya ng hypochlorous acid spray, isang non-toxic disinfectant na ligtas sa balat at epektibo laban sa bakterya at virus. Para sa general surface cleaning, sapat na ang sabon at tubig, na may mas mababang panganib para sa adverse health effects. Matapos talakayin ang 4 na kemikal na panlinis na may potensyal na panganib sa kalusugan ng matatanda, sisimulan natin ngayon ang bahagi ng mga natural at ligtas na alternatibo. Ang una sa mga ito ay ang white vinegar acetic acid 5% na hinaluan ng tubig. Isang simpleng solusyon na matagal nang ginagamit bilang panlinis sa iba't ibang bahagi ng bahay. Ang suka ay may natural na antimicrobial properties na napatunayang epektibo sa pagbabawas ng bacterial contamination sa mga surface. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa Journal of Environmental Health 2000, ang white vinegar ay nakapagpababa ng bacterial load ng E. coli at salmonella sa mga karaniwang kitchen surfaces. Bagaman hindi ito kasing lakas ng bleach sa pag-disinfect ng matitinding kontaminasyon, ito ay sapat para sa pang-araw-araw na paglilinis sa mga lugar, tulad ng dining table, countertops, bintana, at mga gamit sa kusina. Bukod sa pagiging epektibo, ang suka ay ligtas sa balat, mata, at respiratory system kung ikukumpara sa mga kemikal gaya ng ammonia at triclosan. Dahil sa mild acidity nito, karaniwan 5%, hindi ito nagdudulot ng kemikal na singaw na maaaring makairita sa baga, isang mahalagang benepisyo para sa mga matatanda na may chronic respiratory conditions gaya ng hika o emphysema.
Sa pag-aaral na isinagawa ng Consumer Reports noong 2019, natuklasan na ang mixture ng white vinegar at tubig, 1:1 ratio, ay isa sa mga pinakamabisang DIY cleaning solutions sa mga sambahayan. Sa kanilang comparative testing laban sa commercial products, nakita na ito ay halos kasing bisa sa pag-aalis ng dumi at grasa. Ngunit walang taglay na synthetic fragrance o VOCs na maaring makasama sa kalusugan ng mga sensitibong populasyon. Ang suka ay hindi lamang epektibo sa mga kitchen surfaces. Maaari rin itong gamitin sa paglilinis ng salamin, pag-aalis ng water stains sa gripo, at kahit sa pagbawas ng amoy sa loob ng refrigerator. Ayon sa International Journal of Food Microbiology 2006, ang acetic acid ay may kakayahang pigilan ang paglago ng fungi at molds. Isang kapaki-pakinabang na katangian lalo na sa mga lugar na madalas mamasa gaya ng banyo at lababo. Isa pa sa mga benepisyo ng suka ay ang pagiging non-toxic at biodegradable, kaya hindi ito nakakasama sa kapaligiran. Hindi ito nag-iiwan ng residue na maaaring maabsorb ng balat o malanghap ng mga senior kapag bumalik sila sa mga lugar na nilinis. Ito ay isang mahalagang konsiderasyon para sa mga may maselan o manipis na balat. Isang karaniwang pagbabago sa pagtanda. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi inirerekomenda ang suka para sa lahat ng surface. Ayon sa Good Housekeeping Institute, dapat iwasang gamitin ito sa mga ibabaw na gawa sa granite, marble, at ilang uri ng hardwood dahil sa posibilidad ng erosion o discoloration sa mahabang panahon. Para sa mga ganitong material, mas mainam ang baking soda-based cleaners or specialized pH-neutral cleaning agents. Sa kabuuan, ang suka na hinaluan ng tubig ay isang praktikal, ligtas, at epektibong panlinis para sa araw-araw na gamit, lalo na sa mga tahanang may kasamang matatanda. Ang baking soda sodium bicarbonate ay isa sa mga pinakaabot-kayang at pinakaligtas na sangkap sa bahay na may maraming gamit, mula sa pagluluto hanggang sa paglilinis. Para sa mga matatanda o mga tahanang may senior, ang baking soda ay maaaring gamitin bilang alternatibo sa mga commercial abrasive cleaners na kadalasang may taglay na ammonia, chlorine, o synthetic fragrance na maaaring makairita sa balat at baga. Ayon sa U.S. National Library of Medicine, ang sodium bicarbonate ay may mild abrasiveness. Ibig sabihin, kaya nitong tanggalin ang mga mantsa at deposito ng dumi sa mga ibabaw ng hindi nagdudulot ng gasgas o abrasyon sa balat o materyal. Sa halip na gumamit ng matapang na panlinis na may synthetic scrubbing agents, maaring ihalo ang baking soda sa kaunting tubig upang makagawa ng paste. Ang paste na ito ay maaaring gamitin sa paglilinis ng lababo, tile grout, kalan, oven, at iba pang bahagi ng bahay na may matitinding dumi. Isang pag-aaral mula sa International Journal of Environmental Research and Public Health 2018 ay nagpapakita na ang baking soda ay may natural na deodorizing effect. Nakakatulong itong neutralisahin ang acidic at basic odors nang hindi gumagamit ng pabango o kemikal, isang mahalagang benepisyo para sa mga senior na may heightened sensitivity sa amoy. Ang amoy ng synthetic cleaners ay isa sa mga karaniwang dahilan ng pananakit ng ulo, pagkahilo, o allergic reaction sa mga matatanda. Isa rin sa mga benepisyong pangkalikasan ng baking soda ay ang pagiging environmentally friendly at non-toxic. Ayon sa Environmental Working Group EWG, ang baking soda ay may rating na A pagdating sa household safety.
na nangangahulugang ito ay mababa ang panganib sa kalusugan ng tao, sa kapaligiran, at sa mga hayop sa bahay. Ito ay biodegradable at hindi nakakasama sa septic system, kaya't maaari itong gamitin sa mga senior households na nasa probinsya o lugar na walang direktang koneksyon sa central sewage system. Dagdag pa rito, ang baking soda ay hindi naglalabas ng volatile organic compounds VOCs o anumang uri ng singaw na maaaring makasama sa mga may problema sa baga. Ayon sa American Lung Association, ang indoor air pollutants mula sa household cleaners ay may direktang epekto sa respiratory health ng mga matatanda. Kaya't ang paggamit ng mga non-reactive at walang amoy na produkto tulad ng baking soda ay rekomendado. Sa aspeto ng accessibility, ang baking soda ay madaling hanapin at abot kaya. Ito ay makukuha sa mga supermarket, botika, at maging sa mga tindahan ng baking supplies. Hindi kailangan ng special storage. At may mahabang shelf life. Kaya hindi rin ito madaling masayang. Mahalagang paalala lamang na ang baking soda ay hindi disinfectant. Hindi nito kayang patayin ang virus o bacteria sa level na ginagawa ng mga alcohol-based cleaners o bleach. Gayunpaman, para sa mga regular na paglilinis ng mga non-critical surface, ito ay sapat at mas ligtas. Sa mga surface na nangangailangan ng disinfection gaya ng CR sa panahon ng outbreak, maaaring gamitin ang baking soda kasabay ng suka o diluted alcohol kung kinakailangan. Ngunit dapat iwasang ihalo ang suka at baking soda sa isang lalagyan ng sabay dahil ito ay nagre-react at nawawala ang bisa ng parehong sangkap. Sa kabuuan, ang baking soda ay isang versatile, ligtas, at epektibong natural cleaner na angkop sa mga senior household. Ang kombinasyon ng lemon citrus limon at asin sodium chloride ay isa sa mga pinakapayak ngunit epektibong natural cleaning agents na maaaring gamitin sa loob ng bahay. Para sa mga matatanda, ito ay isang ligtas at environment-friendly na alternatibo sa mga panlinis na may ammonia, bleach, o synthetic fragrance. Ginagamit ito hindi lamang sa pagluluto, kundi pati na rin sa deodorizing, stain removal, at surface disinfection, lalo na sa mga lugar na madaling kapitan ng dumi gaya ng cutting boards, lababo, at tile grout. Ang lemon ay may taglay na citric acid, isang natural compound na kilala sa kakayahan nitong magtanggal ng mineral deposits, grasa, at bacteria. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Food Science and Technology 2015, ang citric acid mula sa lemon juice ay mayroong antimicrobial properties laban sa karaniwang pathogens tulad ng E. coli, Salmonella, at Listeria monocytogenes. Sa konteksto ng kalinisan sa bahay, ito ay kapaki-pakinabang sa regular na paglinis ng mga gamit sa kusina, lalo na sa mga kahoy na chopping board na hindi laging naaabot ng mainit na tubig. Samantala, ang asin ay may mild abrasive at antiseptic properties. Ayon sa Journal of Applied Microbiology 2006, ang mataas na konsentrasyon ng sodium chloride ay may kakayahang hadlangan ang paglago ng ilang uri ng bakterya sa mga moist surfaces. Kapag pinagsama sa lemon, nagkakaroon ng synergistic effect ang dalawa, na nagbibigay ng dual-action mechanical scrubbing mula sa asin at chemical cleaning mula sa citric acid. Para gamitin ang kombinasyong ito, maaaring budburan ng asin ang ibabaw na nais linisin gaya ng lababo, tiles o lamesa at pagkatapos ay kuskusin ito gamit ang hiwa ng lemon. Ang paglalapato ng pressure habang kinukuskos ay tumutulong sa pag-alis ng mancha, soap scum,
at bacterial film. Hindi tulad ng commercial scrub cleansers, ang halo ng lemon at asin ay hindi naglalaman ng artificial foaming agents, preservatives, o colorants na maaaring makairita sa balat ng matatanda. Mahalagang banggitin na ang balat ng mga senior ay karaniwang manipis at mas sensitibo dahil sa natural na pagtanda. Ayon sa Dermatologic Clinics Journal 2013, bumababa ang lipid barrier function ng balat sa mga taong higit sa edad 60, kaya mas mataas ang panganib ng iritasyon mula sa kemikal. Ang lemon at asin, kapag ginamit ng tama at hindi sa open wounds o gasgas, ay kadalasang ligtas sa balat. Lalo na kung agad hinuhugasan ang kamay pagkatapos gamitin. Isa pang benepisyo ng kombinasyong ito ay ang natural na samyo ng lemon, na may documented calming effect. Ayon sa International Journal of Molecular Sciences 2017, ang volatile oils mula sa lemon peel ay may anxiolytic at mood-lifting properties, bagay na kapaki-pakinabang sa mga seniors na sensitibo sa matapang na synthetic scents. Hindi lamang nalilinis ang paligid, kundi nakatutulong din sa pagpapagaan ng pakiramdam ng gumagamit. Gayunpaman, may ilang paalala rin sa paggamit nito. Hindi inirerekomenda ang lemon sa mga surface na gawa sa marble, granite, or natural stone sapagkat ang citric acid ay maaaring magsanhi ng erosion sa ganitong material. Mainam din na huwag i-expose ang balat sa purong lemon juice sa mahabang panahon. Dahil ito ay maaaring magdulot ng photosensitivity. Ayon sa British Journal of Dermatology 2012. Sa pangkalahatan, ang lemon at asin ay isang natural, ligtas, at cost-effective na alternatibo sa mga commercial cleaning products. Madaling hanapin, madaling gamitin, at may benepisyo hindi lamang sa kalinisan, kundi pati na rin sa kaginhawaan ng mga senior na gumagamit nito. Bilang huling bahagi ng listahan ng mga natural at ligtas na panlinis para sa mga senior, tatalakayin natin ang paggamit ng essential oil spray bilang alternatibo sa mga synthetic air fresheners, sa halip na mga produktong may phthalates at volatile organic compounds, VOCs. Ang homemade spray na gawa sa natural essential oils ay maaaring magbigay ng mabangong kapaligiran nang hindi inilalantad ang matatanda sa mga potensyal na respiratory irritants. Ang essential oils gaya ng lavender, tea tree, eucalyptus, at lemon ay kilala hindi lamang sa kanilang natural na samyo, kundi pati na rin sa kanilang antimicrobial properties. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017, maraming essential oils ang may aktibong sangkap na may kakayahang labanan ang bakterya at fungi. Halimbawa, ang tea tree oil Melaleuca alternifolia ay napatunayang epektibo laban sa E. coli at Staphylococcus aureus, habang ang lavender oil ay may mild calming effect na kapaki-pakinabang para sa mga matatanda na may problema sa pagtulog o anxiety. Sa isang simpleng recipe, maaaring paghaluin ang zinatasa ng distilled water. 1-2 kutsara ng rubbing alcohol bilang emulsifier at 10-15 patak ng napiling essential oil o kombinasyon ng oils sa isang spray bottle. Ang solusyong ito ay maaaring gamitin upang i-freshen ang hangin sa sala, kwarto, o palikuran, nang hindi nagdudulot ng matapang na singaw. Ayon sa International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, ang indoor air quality ay may malaking epekto sa respiratory function ng matatanda. Ang matagalang exposure sa VOCs mula sa synthetic air sprays
ay naiugnay sa paglala ng asthma at bronchitis, pati na rin sa pagtaas ng oxidative stress sa mga cells ng baga. Sa kabaligtaran, ang essential oil spray, kapag ginamit sa tamang konsentrasyon, ay hindi naglalabas ng mga harmful byproducts gaya ng formaldehyde or toluene na karaniwan sa commercial products. Isa pang benepisyo ng essential oils ay ang kanilang psychological and neurological effects. Ayon sa Journal of Alternative and Complementary Medicine 2013, ang inhalation ng lavender essential oil ay maaaring magpababa ng heart rate at blood pressure sa mga matatandang pasyente na nagpapahiwatig ng epekto nito sa autonomic nervous system. Ang epekto ay hindi dramatiko, ngunit may klinikal na benepisyo, lalo na sa mga seniors na may mild anxiety o hirap sa tulog. Mahalagang banggitin na ang paggamit ng essential oil spray ay dapat iayon sa individual na sensitivity. Ang ilang matatanda ay maaaring magkaroon ng mild reaction sa certain oils, gaya ng peppermint o cinnamon. Ayon sa American College of Healthcare Sciences, dapat laging magsimula sa mababang konsentrasyon at subukan muna sa maliit na bahagi ng kwarto. Iwasan din ang direct spray sa balat o mata at siguraduhing may sapat na bentilasyon. Sa aspetong pangkalikasan, ang essential oil sprays ay biodegradable at walang synthetic carriers, kaya't hindi ito nagdudulot ng polusyon sa loob ng bahay. Maaari rin itong iimbak ng matagal basta't nakalagay sa madilim na bote at nasa tamang temperatura. Hindi kailangang gumamit ng aerosol canister, kaya't ligtas din ito sa mga senior na may arthritis o kahirapan sa paggamit ng mga pressurized containers. Sa kabuuan, ang essential oil spray ay isang natural, epektibo, at ligtas na air freshener na maaaring gamitin sa bahay upang mapanatili ang malinis na hangin at maayos na pakiramdam nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan ng mga senior. Sa pangkalahatan, hindi lahat ng panlinis sa bahay ay ligtas para sa kalusugan, lalo na para sa mga matatandang may edad 60 pataas. Batay sa mga datos at pag-aaral na ating tinalakay, ang mga karaniwang produkto tulad ng bleach, ammonia-based cleaners, synthetic air fresheners, at antibacterial wipes na may triclosan ay may potensyal na makaapekto sa respiratory system, balat, at hormonal balance ng mga senior. Sa halip na ipagpatuloy ang paggamit ng mga kemikal na ito, mas mainam na lumipat sa mas ligtas na alternatibo. Ang mga natural na panlinis gaya ng suka at tubig, baking soda paste, lemon at asin, at essential oil sprays ay hindi lamang epektibo sa paglilinis ng bahay, kundi mas magaan din sa katawan, baga, at kapaligiran. Ang mga ito ay madaling mahanap, abot kaya, at may mababang panganib ng allergic reaction o chemical irritation, mga aspeto na mahalaga para sa mga senior na may umiiral na kondisyong medikal. Iminumungkahi na suriing mabuti ang mga label ng produktong ginagamit sa bahay. Piliin ang mga panlinis na may malinaw na ingredients, walang synthetic fragrance, at may low toxicity rating. Iwasan ang paggamit ng multiple chemical products ng sabay-sabay upang maiwasan ang accidental chemical reactions na maaaring maglabas ng mapanganib na singaw. Kung ikaw o ang iyong mga mahal sa buhay ay nasa senior age group, mahalagang isaalang-alang ang kalinisan at kaligtasan. Maliit man ang mga pagbabagong ito sa panlinis na ginagamit, malaki ang maitutulong nito sa pagpapanatili ng malusog na pamumuhay araw-araw. Para sa mas marami pang scientifically based health tips para sa senior citizens, huwag kalimutang i-like,
I-share ang video na ito sa iyong mga kakilala at i-subscribe sa aming channel. Maaari ka ring mag-iwan ng komento kung may iba ka pang tanong o mungkahi tungkol sa ligtas na paglilinis sa tahanan